Bulaga. Biglang tahimik. Empowering Monday evening sa inyong lahat. Hi, Alice. Ang Hi, ganda-ganda mo Pres. ngayon. Thank Freshness. you, I Pres. love it. I love the hair. I love... Pero siguro for sure naka-shorts ka lang. Pareho tayo. Nasa bahay din ako. 'Di ba? Mabiyayang maulang araw sa lahat ng kasama natin ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, or at kung saan ka mang sulok ng mundo ngayon. Kasi nakita ko may mga nasa ibang bansa na kasama natin ngayon. Si Lainey. Nako, hi Lainey. Alam mo, ito isa sa, nasa Hong Kong siya ngayon. Isa siya sa hinahangaan ko na M-Koreans na OFW natin. Coach Alice. Alam mo kung bakit? Kasi napatunayan niya, hindi hadlang na may trabaho ka para hindi mo pagkakitaan itong negosyo na to. 'Di ba? Alice, Lainey, I know you're listening. Pwede ba mag-unmute? Lainey, grabe araw-araw ito may post sa ano niya. Hello, ma'am. Hi, Lainey. Hello, Pres. Oo, nasan ka ba? Ayun! Sa Hong Kong. Oo, nasa Ayan. bahay. Actually, nagluluto ako ngayon. Talaga? Nakikinig lang. Oo. Oo. Lainey, magkano na ang kinita mo sa easy package natin? Sa easy package yung na-encode ko lang, nasa ano lang eh. Nasa 60, pero may 60. remaining pa akong 40. Tama ba ako? Oo. 60? Oo. Nasa 60 lang. Kaso lang, busy ako ngayon, kaya yung unti-unti yung encode ko sa gabi. O, di ba nakakainis? Busy kasi siya. Di ba? Oo. Kaya unti-unti ang encode. Pwede mo bang masabi, Lainey, na hindi hadlang yung yung work mo para magkaroon pa ng extra income from MCOR? Basta may mamalaki yung pangarap mo talaga na magkaroon ka ng goal, ma-achieve mo yung goal mo. Wala yung pagod eh. Yes. Nag-e-enjoy ka ba sa income mo sa MCOR? Ay, sobrang enjoy po kasi paunti-unti na yung mga ina-imagine ko dati, na unti-unti na siyang natutupad ngayon. Oh, balita ko ang goal mo is makauwi para maka-attend ka ng year-end para yung recognition mo, ikaw na mismo ang aakyat sa stage. Tama ba Oo, ako? ma'am. Oo, gustong-gusto ko maka-attend. Kasi yung mga kasama ko, mga members kong umuwi galing bakasyon, pumupunta sila dyan para mag-encash ng cheque. Sabi ko sana all na lang kasi ako yung upline pero hindi pa ako nakapunta dyan sa office. O, di ba? Oo. Pero napagkakitaan mo na si MCOR. Congratulations. Oo. Lainey, Thank you, galingan ma'am. mo na para makauwi Oo, ka. yes, ma'am. Di ba? Yes, yun yung goal ko Permanent. talaga na makapag for good talaga. Ayun. Oo. Oo. For sure, naka-attend ka rin last time. May nakausap din ako. Galing OFW din siya sa isang Muslim country. Tapos ngayon, she decided na magkaanak na, magkapamilya. So, umuwi siya. Ang magandang nangyari naman, ngayon may anak na sila. Tapos, nung lumabas yung EC, na pagkakitaan niya ng instant 50,000, yung Oo, ma'am. Na-watch ko yun. Oh, di Kaya ba? oo. Oo. So at least ngayon, kahit nasa Pilipinas siya, kumikita pa rin. Kaya kasi, Oo. ang mga OFW, kaya ayaw ding umuwi kasi wala naman ding pagkakakitaan sa Pilipinas eh. Kaya hindi mo Oo, masisi. mahirap. Oo. Di ba? Mahirap man pag wala ka talagang sabi na negosyo, yung stable na job pag uwi mo, mahirap talaga kasi ang mahal din ng bilihin dyan. Correct. Oo, totoo. Oo. Congratulations. Looking forward na yung pangarap mo na makauwi na for good. Makasama, matulungan ka ng MCOR na matupad yun. Yes, Of ma'am. course, sa Yes, ma'am. sarili mo ring effort. Yes, ma'am. Yeah. Diba? Thank you. Oo. Oo. Thank you, Lainey. God bless. Thank you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Okay. Speaking of, nabanggit ko kanina na just now, ang sabi ko is para makatulong sa'yo yung MCOR na makauwi. Tama ba ako, Alice? Yun ang pagkakabanggit ko, di ba? Alice? Yes, Pres. Oo. Well, Monday is dudugtugan ko yon after ko sabihin ito. Monday is always a very special day for me. Why? Because this is my time to share all the knowledge, all the experiences
Iko-correct ko si Alice, hindi po 25 years, 23 years. 23 years lang. Palang. But of course, going 25. So every Monday, I'll be sharing my 23 years of my MLM experience or multi-level marketing experience. Sabi nga nila, nothing beats experience. Diba? Lahat ng experience, i-share ko sa inyo dito, good and bad. I mean, may sumasabay sa akin. Oo. Paki-mute. So, good and bad, i-share ko dito. Now, dugtungan ko yung binanggit ko kanina kay, gusto ko makita lahat. Ang nakikita ko lang kasi itsura ko. Ang laki nung nasa screen. Gusto ko makita ko kayo para makita ko kung nakikinig ba kayo, kung puro lapida na naman kasama ko ngayon. Okay. We are 136 at the moment. Okay. Can I say first before I continue, sino dito yung yung dealer na? Can you type 2? Dealer, meaning at least 5,000 po yung package na kinuha mo. Dealer. Can you please type 2? Oy, dami. Parang napasukan yung mata ko ng something. Okay. Sino naman dito yung yung hindi pa siya dealer, ang nakuha pa lang niyang package is easy package. Can you please type 1K? Mas maganda pakinggan. 1K. Kung ikaw ay easy package pa lang na nakukuha. At of course, you are always welcome to attend all the... Yun yung maganda sa MCOR, kahit anong package in-avail mo, isa sa mga privilege po na magkakaroon ka is itong mga ganitong klase mga sessions. Okay, yung mga trainings, 'di ba, na hindi natin to matututunan from the outside and even sa book, kahit anong MLM na book. I love reading, dati hindi. Pero nung natutunan ko, sabi ng nasabi ng mentor ko, a good leader daw is a good reader. Wala akong choice. Pinilit ko sarili kong mahalin yung pagbabasa. Diba? Pero inumpisahan ko yun, audio books. Kasi uso dati yung cassette tape. Diba? Yung mga kasing edad ko dyan, pinanganak ng 1974, na abutan natin yung cassette tape, diba? Yan, yung mga mga audio trainings, audio books nandoon sa bumibili ako noon. Tapos nag-evolve, naging CD. Yan. Uy, marami pala tayong mas madaming dealer talaga kaysa mga easy. Welcome, by the way, ulitin ko, isa to sa mga privileges na maa-avail mo kahit pa easy package yung kinuha. Kahit easy package pa lang, 8-track. Parang hindi ko na yata naabutan yung 8-track na yan. Hindi, tama. 8 lang. Si BP Mike umaano ka agad, nagko-komento ka agad, feel na feel niya kasi pag sabi kong cassette tape. Baka ngayon long playing pa yung kanya. Di ba yung malaki? Yung malaking malaking plaka. Ako naabutan ko Then naabutan ko yung yung tape. Yung tape, naabutan ko actually naabutan ko rin yung long playing. Oo, plaka. Ni Victor Wood. Tapos naging maliit, tapos naging CD, 'di ba? Kakahawa tawa mo pa. Oo, dapat lang kailangan contagious yung kasayahan natin, 'di ba? So, kaya ang saya dito sa MCOR kasi imagine 1.5, kahit easy package lang yung kinuha mo, may access ka na sa lahat ng mga training sessions natin. And again, Monday is my favorite one. Why? Syempre, kasi ako speaker. Kaya favorite ko. And at the same time, you guys are giving me a chance, an opportunity, of course, to share my MLM life. Kasi buhay ko ang Liza. Hi, Liza. I love you too. Buhay ko ang multi-level marketing So, going back doon sa sinabi ko kanina na
sana maging vehicle si MCOR sa katuparan ng pangarap ni ng mga MCORians natin, hindi lang si Leilani na ang makinabang, 'di ba? Pero ang salita ko is sana makatulong si MCOR as a vehicle. Bakit kailangan kong sabihin 'yan? Kasi MCOR is just a vehicle. At the end of the day, ikaw ang gagawa ng kapalaran mo dito sa negosyo na to. Walang iba. Bakit kailangan kong duldulan? 'Di ba? Ganda nyo po, press. I know, right, Glenn? Bawal pangit sa pamilya natin, 'di ba? Susan, salamat sa mangga hanggang ngayon. Hindi ko pa rin siya nauubos. Grabe kasi laki ng mukha ko. Okay, now bakit ko nasabi na na it is just a vehicle? Kasi ikaw pa rin ang gagawa ng ng kapalaran mo dito. 'Di ba? Wala nang iba pa. Kasi bakit ko kailangan tong sabihin? Because sometimes people are blaming the system, the uplines, okay, the downlines, the company, the products, the situation dahil hindi pa siya kumikita or ang bagal ng pagkita niya. Okay, ito lang ang masasabi ko. Sino dito ang nakapag-enroll na sa gym? Can you type sige, 1 na lang para mabilis. Can you type 1? Kung hindi ka nakapag-enroll, at least nakakita ka na ng gym. Alam mo yung fitness gym. Pag nakakita ka na, mag-type ka ng 1. Kung hindi, di wag ka mag-type. Ganun lang kasimple. Oy, we are now 147. Hope umabot tayo ng 200. Now, bakit yun ang binigay kong analogy, example? Kasi ang gym, may tanong ako sa inyo. Lahat ba nang nag-enroll sa gym pumapayat? Magbigay nga kayo ng komento. Lahat ba na nag-enroll sa gym pumapayat? Hindi po, hindi po. Hindi naman po. Hindi po. So, ibig sabihin, eto tingnan nyo ang gym ngayon, may bayad wala. Pag ka, mga fitness meron. Exactly. Pero bakit ganon? Nagbayad ka na nga, kaya ka nagbayad, 2 things ang gusto mong mangyari. Number 1, yung iba doon kasi gustong pumayat. Yung iba naman gusto nila maging fit. Alam mo yun, yung mga muscles, kailangan maglabasan yung mga muscles nila. Pero still, not everyone na nagbayad, na nag-enroll, nagkakamasil at pumapayat. So I have a question, di ba? Kasalanan kaya nung gym kung bakit di siya pumayat? Or hindi siya nagbayad ka naman ni. Di ba? So what's my point? Simple lang. Kahit gaano pa kaganda, ka-high-tech yung gym na inenrollan mo. Okay? Kahit pa gaano kagaling, pinaka-expert pa yung trainer na hahawak sa'yo. Kahit pa pinakamahal yung package na kinuha mo. Kung ikaw mismo, hindi ka pupunta ng gym at mag-e-effort, hindi mo ma-achieve yung reason kung bakit ka nag-enroll. Period. Press, galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Ang tawag dyan, passion. Okay? Okay? So parang yan Sino dito marunong mag-swim? Lumangoy. Hindi ako galit. Sino marunong lumangoy? Medyo ako. Okay. Now, alimbawa, may swimming pool. 'Di ba? Tapos, tumalong ka. Hindi ka marunong lumangoy. Are you telling me kasalanan ng swimming pool? Kaya ka nalunod? Ha? Kasalanan ba yun ng swimming pool kaya ka nalunod? Diba? Hindi mo inaral kung paano lumangoy Tapos ngayon sisisihin mo yung pool kaya ka nalunod. So same thing in our business. Same thing in MCOR. Wala kang pwedeng sisihin na iba. Ang maganda nito, alam mo yun, lahat ng nag-uumpisa, ito ang experience ko, kahit hindi MLM, kahit hindi MCOR. Ito yung perspective ko. Anything na uumpisahan natin sa kahit na anong bagay,
hindi naman ganun kadali. Do you agree? Can you say yes? Lahat nung umpisa ng kahit na ano, walang madali. Pagpapamilya nga ang hirap dahil hindi ka naman sanay dun 'Di ba? Bago kang empleyado sa isang kumpanya, dahil bago ka, hindi rin ganun kadali. Ang daming kailangan mong gawin. Kailangan mong makisama, kailangan mong aralin yung binigay na trabaho sa'yo. 'Di ba? Mapapagalitan ka, masisigawan ka. Minsan, kung medyo terror pa yung boss mo, pwede ka pang mamura. 'Di ba? So, ganun din dito sa ginagawa natin. 'Di ba? So, kailangan may extra effort tayong gagawin. Okay? Now, sabi nga nung well, hindi sabi nga. Okay? Ito yung paniniwala ko. If you want to change your life, you also need to change the way you think. Gusto mo magbago ang buhay mo, baguhin mo rin kung paano tayo mag-isip. Paano ka tumingin ng lahat ng bagay. 'Di ba? Example, etong pag-attend sa training, kahit sa Zoom, bakit we are just 150? Kung tutuusin, madami tayo, 'di ba? Bakit? Kasi ito yung advantage, disadvantage ng MLM. Ang MLM, it is for everyone. Meaning, anyone can do it. Unfortunately, not everyone is willing to do it. Para ito sa lahat, pero hindi lahat gagawin ang MLM. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi pa nila nababago the way nila na tingnan yung MLM, 'di ba? But again, you cannot blame them kasi kulang sa kaalaman That is why napaka-importante ng ganito mga session. Okay, yung mga training session natin kasi dito na de-develop. Okay, yung yung tinatawag na mental stamina natin. Okay? In anything, especially business, pag sinabing stamina, anong ibig sabihin ng stamina? I-type mo nga, anong intindi mo sa stamina? Tagalog. Sige, pwede rin. Energy. Lakas. Kakayahan. O, di ba pag may pag nagkasakit ka, ano sinasabi? Siguro mahina ang stamina mo. Tama? Oh. Tatag, strength. Okay, dito sa ginagawa natin, okay? Actually kahit anong bagay, lalo na pag-uusapan business, kailangan ma-prepare din natin yung brain natin. Hindi lang ang puhunan dito pera. Hindi lang ang puhunan. Ang puhunan din dito itong hawakan niyo nga po kung paano ako humahawak ngayon. Practice tayo humawak ng ating mga ulo. Oo. Florena, hawak ka nga. Nunez. Yan. Yan. Salamat po. Okay. Yung ulo natin, yung utak natin. Mentally, we have to be prepared. We have to get ready. Kailangan matibay tayo mentally. Kasi bakit? Ang pinag-uusapan natin, kaya tayo sumasali sa M4. Tama ba ako? Kasi gusto mong yumaman? Or kung mayaman ka na, gusto mong pang mas maging mayaman? Tama ba ako? Can you say yes kung tama yung pagkakaintindi ko kung bakit ka dito nag-join? Yan, sabi niya, yes. Lahat, 'di ba? Kasi kung hindi pagyaman yung yung pakay mo, pwede ka namang hindi umattend dito. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Sabi nga nila, tama ba ako? Mahirap bang yumaman? Mahirap ba ang pagyaman? Kasi ako, sagot ko yes. Sabi, okay. Another question. Mahirap bang maging mahirap? Mo, iisa lang sagot mo. Ang tanong ko kanina, mahirap ba maging mayaman? Or magpayaman? Ang sagot mo, yes. 'Di ba? Tinanong din kita, mahirap bang maging mahirap? Ang sagot mo rin, yes. So, what's my point? Everything is hard. So, you choose your hard. Ganun ang kasimple. 'Di ba? Mahirap maging empleyado. Mahirap din magnegosyo. But what's the difference?
Sa empleyado, ibang tao nagdidikta ng buhay mo. Sa negosyo, ikaw ang magdidikta kung anong gusto mong maging buhay. Parehong mahirap. Again, choose your hard. I choose yung hard ko pagyaman. Diba? Kasi mahirap din palang maging mahirap eh. Ayoko yun. Diba? So ikaw, what's your hard? Rich, richness, or poorness? Sige, type mo para yan, richness. Yan. Now, here's the thing. Ang isang bagay, nagiging mahirap lang pag hindi mo alam kung paano gawin. The goodness with MCore is there are a lot of programs na pwede mong atinan. Mayroong may libre. Napakadami nga. Mas marami actually ang libre. Meron ding may mga bayad. I recommend you attend both, lalo na yung may bayad. Kasi ito ang based sa experience ko, iba ang natututunan din pag may bayad. Kasi wala kang choice, nagbayad ka, talagang all eyes o all ears ka. Kahit ihing-ihi ka, di ka iihi. Bakit? Nagbayad ka, sayang. 'Di ba? So, ganun lang kasimple. Now, eto na, start na tayo. Hindi pa ako nag-uumpisa, by the way. So, ready ka na ba? Are you ready? Can you type 1K kung ready ka na? Because this session will always be fast and a lot of fun. Yan ang maganda sa MCore eh. No dull moments. Yan. Okay. But nagigets nyo ba yung yung mga sinasabi ko? Naiintindihan nyo ako na bakit kailangan mong umattend ng mga ganitong klaseng session? 'Di ba? Number one, kailangan you have to be prepared mentally. Okay? Ang ini-exercise natin dito is yung tinatawag na mental stamina mo because kailangan mong malaman ang lahat ng sulok at paikot-ikot ng negosyo mo. Remember, this is your business. Sa'yo nakasalalay ang paglaki at pagbagsak ng negosyo mo. Ang pagdami at pagkonti ng network mo. Ang paglaki ng income mo at pagliit ng income mo. Sa'yo lahat nakasalalay yan. Hindi sa company, hindi kay upline, hindi kay downline, wala sa mga tao na nasa paligid mo, kundi sa'yo. Can you say ako? Can you please type ako? Now, eto yung maganda. Habang nagta-type ka, yes, I agree, nothing is easy in this world. 'Di ba? Hindi siya ganun kadali. 'Di ba? Dadating ang time, mare-reject ka. For those who are new, kaya ko po to, hindi ko po kayo tinatakot. Ganun naman, ang buhay natin lagi tayong nare-reject. 'Di ba? Umano ka nga eh. Actually, ikaw nga nare-reject ka rin eh. 'Di ba? Sumakay ka ng taxi, hindi naman lahat ng taxi, kahit nga walang laman, nakakainis, 'di ba? Ayaw ka hintuan, that's called rejection. 'Di ba? Ang jeep, nare-reject ka rin ng jeep. Minsan hindi ka binababaan, hindi ka hinihintuan. Okay? So, I mean, part na ng buhay natin 'yan. In fact, even you nang re-reject ka, kakain ka sa Jollibee, kakain ka sa McDo, may offer sa iyo yung yung ano ba tawag doon, yung crew, 'di ba? O-offeran ka, tinatanggihan mo rin eh. 'Di ba? Pero hindi mo naman nakita na nagwala yung crew dahil tumanggi ka doon sa in-offer niya. Kasi ino-offeran ka niya mag-upsize, ayaw mo, hindi siya tumanggi. 'Di ba? So, sa negosyo natin, sa buhay natin, ang rejection is very, very normal. Especially dito sa ganitong klase ng negosyo. Okay, mare-reject tayo. Kasi bakit? Ganun talaga eh. Parang walang proper explanation diyan. Talaga. Sabi nga nila, walang basagan ng trip. Kasi hindi naman lahat ng ino-offer natin magugustuhan ng tao. Pero itong pinakamahalaga. Kailangan, mentally, alam mo na normal yun. Okay? Mentally, you're prepared. Free tasting na ng, ano daw? Di ba? Kailangan mentally, you are prepared na, okay, ito pala yung sinasabi ni Pres, na normal pala na na nare-reject. Di ba? O nga naman, ako rin naman nang re-reject eh. Di ba? But, ito yung kailangan na may tama kang kaisipan. Okay? So sabi nga, if you want to become successful, 'di ba? If you want your life to
if you want to change your life, you must learn how to change the way you think. So, ano yung dapat na maging tanggap mo doon or kaisipan mo? Yung tao na inalukan mo ng, it could be the MCOR opportunity or the MCOR products, ang nire-reject niya is not really you as a person. Ang nire-reject niya is yung binibenta mo o kaya yung opportunity na inaalok mo. Okay, bakit kailangan mong maintindihan yan? Kasi may mga tao na kapag nire-reject siya at hindi siya kaagad nakabenta for the first few days or weeks dito sa MCOR, parang na ano na siya na iisip niya na maybe this is a sign that MCOR is not really for me. 'Di ba? Baka ano 'to eh, baka ito yung kaloob nung nasa taas, hindi ito para sa akin. Utang na loob mo idama yung nasa taas, ha? Wala, pinakitaan ka nga niya ng opportunity, siya nga yung nag-lead sa'yo sa opportunity, 'di ba? So, pag gano'n, may kailangan tayong adjustment na gawin. Okay? Ano yung mga adjustment? Kaya kailangan hahatakin mo yung sarili mo kahit mabigat sa pakiramdam mo to attend yung mga sessions na ganito. Magiging mabigat lang siya kasi yung iba sa pilitan, pinipilit pa ng mga uplines, 'di ba? Kasi bakit? Kasi hindi niya pa naiintindihan na itong negosyo na 'to ay pwede talagang makatulong sa buhay niya. 'Di ba? Kaya napaka-importante na you keep on attending hanggang sa ma-reprogram na yung utak natin. Bakit? Kasi exposed tayo sa sangdamukan na viruses. Para kang computer na virus ka. Okay? Example, yung hindi ka naniniwala sa Complan, virus 'yan. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi ikaw mismo hindi mo pa kinikita 'yun eh. But look at some people here, there are a lot of people in MCOR na nag-e-enjoy sa compensation plan. Ikaw lang, binavirus mo yung sarili mo. Bakit nabavirus yung utak mo? Kasi may mga tao sa paligid mo na nahahawaan ka rin ng virus na 'yon. So anong ginagawa ng session na to, yung mga trainings natin? Ito yung nire-reboot ka, nire-reprogram ka, kino-correct yung ano mo, yung perspective natin. Kasi yung pinanggalingan natin, iba-iba yung pinanggalingan natin. May galing sa employment, yung iba dito talagang may negosyo na, kaya alam niya na, hindi, gano'n naman talaga eh. Alam naman ang negosyo, pagpasok mo, yayaman ka agad. Empleyado nga eh. Yung iba, as in talaga, nag-uumpisa sa pinakailalim and it takes decades bago ka ma-promote. Minsan nga hindi ka pa napo-promote, dekada ka na sa kumpanya. 'Di ba? Do you agree? Hindi lahat ng tao kahit isang dekada hindi pa rin ma-promote man, maiiyak ka pa rin. 'Di ba? Kasi parang title lang ang na-promote sa'yo pero yung income mo hindi naman na-promote. Tama or tama? Agree ka na nang, ganun ka na lang. 'Di ba? So, eto na, palakasin natin yung ano natin, yung ating mental stamina every time uma-attend ka ng session. So, our topic for today, eto na, excited ako dito kasi, of course, ang industry na sobrang pinakamamahal ko. Okay, can you see it? Nakikita nyo ba? Yan, yes po, yes po. Okay, sige. Why MLM? Bakit nga ba multi-level marketing or mas kilala natin ito sa tawag na network marketing, networking, 'di ba? Why MLM? Lima lang naman yung pointers ko dito. Shortcut ko na lang. Ito yung pinaka top 5. Okay, bakit maraming tao ang nai-involve na ngayon sa multi-level marketing? Okay, eto. Number 1, I have a question. Kung ikaw ay empleyado, pangarap mo bang maging boss? Can you please comment? Pangarap mo bang maging boss? Of course, 'di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi pag empleyado ka, yan ang pinakamasarap na posisyon, yung boss. Bakit? Pag boss ka kasi, eto, tanungin ko kayo, sino may karapatang malate? Empleyado or yung boss? Comment nga kayo. Karapatang malate, empleyado o boss? 'Di ba? Sino may karapatang magbakasyon? Empleyado o boss? 'Di ba? Sinong may karapatan na mas malaki ang sweldo? Empleyado or boss?
'Di ba? Puro boss yung ano, yung sagot natin. Kasi bakit? Eh, ganun talaga eh. Masarap talagang maging boss eh because all the privileges nasa iyo. 'Di ba? Hawak mo yung oras mo, hawak mo yung panahon mo, papasok ka kung kailan mo gustong pumasok. Pagkapasok mo, may magtatanong pa sa'yo, "Boss, kape, tubig." 'Di ba? Minsan pag may bitbit ka, ano pa, may ano pa, may kukuha pa nung ano, nung gamit mo, 'di ba? But being an employee right now, again, babalik ko yung kanina, how long it will take you? How long do you think it can take you para maging boss sa kumpanya nyo? 'Di ba? Eh baka mamaya nasa rank and file ka pa, bago ka maging pinaka-boss doon, dadaan ka muna sino yung ano mo, immediate supervisor mo. Kailangan yung immediate supervisor mo may mangyari. Number one, ma-promote din siya or matanggal siya para ikaw ang kapalit. 'Di ba? Mananalangin ka pa na gano'n. Kasi bakit? Kasasabi ko lang sa inyo kanina, 'di ba? Hindi assurance yung tenure mo or kung gaano ka nakatagal sa kumpanya para ma-promote ka. For how long ka na naging empleyado dun sa dati mong kumpanya bago ka napunta sa M4? Press 3 years. 3 years. Opo, Is that kasi your first company? third company ko, press. Third company. Nung Yes, unang press. kumpanya mo, ilang years? 4 years po. 4 years. Tapos sumunod, 3 years. 3 years. Sa 4 years na yon, ilang beses ka na-promote? Wala, press. Tama. Parang joke yung tanong, di ba? Di ba? Actually, nakakapikon yung tanong ko, di ba? Di ba? Totoo yan. Okay, I know a lot of people, 10 years. Ikaw po, ito, mga kasama natin dito, ang dami natin, 178. Di ba? Sino dito may kakilala, senior ka na, di ka pa magiging boss, sabi ni Ana. Exactly. 'Di ba? Totoo 'yan. Now, bakit ko 'to sinasabi? Kasi 'yun ang maganda sa network marketing, sa multi-level marketing, ikaw ang boss. Okay? Kasi bakit? Dito kasi sa MLM, you will dictate kung kailan mo siya gustong gawin. Pwedeng weekend lang, pwedeng Monday lang, MWF, TTH, gusto mo once a week, ikaw lang, linggo lang. So, di ba ganun yung ano ng boss, siya nagdidikta kung kailan. Eto malupit. Okay? Kung si boss, siya rin ang nagdidikta kung sino lang yung kanyang i-hire para maging mga empleyado niya. Did you know, as a networker, may kakayanan ka na kung mamili kung sino lang yung gusto mong makasama sa organization mo. Halimbawa, ayaw mo ng ugali, eh di wag mong alukin, wag mong offera ng opportunity. You look for people na gusto mo. 'Di ba? 'Yun yung maganda sa ganitong klase ng ano ng negosyo. What else? Pag ano ka, pag empleyado ka, ang boss mo ang nagdidikta kung kailan ka kakain. Tama ba ako, Alice? Halimbawa, tama ba ako? Kaya meron tinatawag na lunch break. Yes, press. 'Di ba? Kaya merong tea break. 'Di ba? May tea break ba sa Philippines? Meron eh, no? Coffee break, press. Coffee, o nga pala, coffee. Kaya may coffee break, 'di ba? Kasi sino nagdidikta nun? Yun bang empleyado? Kayo ba, Alice? Sino nagdidikta kung kailan ang break nyo? Kayo ba? Hindi, press, yung boss. Minsan pa nga kapag ka may urgent, wala munang lunch break. Kailangan tapusin yung urgent. Exactly. 'Di ba? Which is dito sa negosyo ng MLM, you are the boss. You dictate. Correct? You dictate kung kailan mo gustong gawin siya. 'Di ba? Kung kailan mo kung kailan mo na fast forward. Okay? Sino makakasama mo? Kailan mo siya gagawin? Anong oras mo siya gagawin? Ikaw lahat. Okay? Yun nga lang, may pros and cons din ito. Okay? Ano yung pros and cons? Since you are the boss, okay, walang nagdidikta rin sa'yo kung kailan mo siya gagawin. Okay? At saka kung anong oras mo siya gagawin, how frequent will you do it? 'Di ba? That's the consequence nang wala ka rin boss. Because sometimes, bakit ba ang mga empleyado nakakatapos ng trabaho? Dahil, number one, yung madalas kasi masungit yung boss. Kailangan na
Pag may deadline, kung ayaw mong mamura, tapusin mo yung deadline. Tama? Dito, walang magmumura sa'yo. Bakit di ka nag-recruit? Bakit di ka nagbenta? Walang ganun eh. Kasi hindi mo boss yung upline. Hindi mo boss yung tao na nag-sponsor sa'yo. Even ako na presidente and COO, kahit ako pa yung isa sa may-ari, I'm not your boss. Okay? We are all partners here. Ikaw ang boss ng sarili mong negosyo. So, ano yung maganda? You dictate. Babalik tayo doon. Okay? So, didiktahan mo ngayon yung sarili mo. Since ako yung boss, I will push myself. 'Di ba? I will make sure na yung deadline ko, kung may target ako sa sarili ko in terms of income, okay, in terms of sales, I will make sure na gagawin ko yun. Okay? So, why MLM? Kasi ikaw yung boss. Yun yung maganda dito. Okay? Next is number 2. Yan. Okay. Yun, merong tinatawag na law of leverage. Okay. Para lang mas madali, kinonsult ko yung best friend nating lahat, si Google. According to Google, okay, ang root word ng leverage is lever. Galing siya sa salitang lever. And according to Google, ang meaning ng lever is used to help move a heavy or firmly fixed load with one end when pressure is applied to the other. In Tagalog. Okay? Ilipat ko lang ito. Wait na nga. Ayan na naman. Hirapan na naman ako. Okay. In Tagalog is isang bagay na pwedeng makatulong sa'yo na anything na mabigat, pag ginamit mo yun, gumagaan siya. Okay? Pwede nyo ba akong bigyan ng example ng isang lever? Ano yung tingin mo na lever? Example, aakyat ka ng puno, hindi ka marunong umakyat ng puno, ano ang pwedeng maging lever sa'yo? Ladder. Correct. Aakyat ka ng 28th floor. Ano ang pwedeng maging lever sa'yo? Tama, elevator. 'Di ba? Yung mga machine, yung makinang malalaki, pag gusto mong i-lift yun, ano yung kailangan mong tool? Ano yung pinaka-lever mo? Exactly, hydraulic jack. Correct. Forklift. Exactly. Pwede. 'Di ba? Hindi fork. Pwede na din. Masarap ang pork. Lalo na pag, pag malutong. Okay? Pag gusto mong pumunta from somewhere, from point A to point B, okay lang, Ana Marie, I love you. Ano ang lever mo? Car, exactly. 'Di ba? So parang ito, pakita ko sa inyo. Yan. 'Di ba? Tingnan niyo to Ang sample dito, merong malaking rock. Okay, that big rock, pag sinalaksakan mo yan ng lever, ano ba sa Tagalog, kalso? Kalso ba yun? Kalso, no? Ng kalso. Okay, konting uga mo lang, pwede bang gumalaw yung rock? Pwede, di ba? Kasi bakit? Yung kalso na yun, that serves as your lever. Para yung malaking rock na to, okay, is mauga mo. Tingnan nyo to. I want to change that big rock representation. I want to change it to big dreams. Pangarap mo. Okay? Babalik ko to Babalik ko to. Okay? Ito, that is your lever. This rock is your big dreams. Sa MCore, tinuturuan namin kayo buhayin yung mga pangarap kasi nung empleyado ka, ayaw mo ng mangarap dahil parang ang thinking mo, it's very impossible. Gipit nga kada sweldo 'di ba? Kulang nga tapos mangangarap ka pa. So, most likely, pag mga matatagal na mga empleyado, nakakalimot na yan mangarap kasi parang sa kanila, it's just a joke. So, why bother? Now, dito, binubuhay natin yan. Sa MCore, okay, sa umpisa, yung malaki mong pangarap, parang napakahirap i-achieve. Bakit? Kasi nag-iisa ka pa lang na tumutulak. Napakabigat nun. Pero, tingnan mo to as you do your organization, as you do the business and grow your organization, that lever, the representation of your lever is your network. Okay? Sa umpisa, pwedeng, nakikita nyo ba yung cursor ko? Gumagalaw ba? Alice? Etong
ano na to, tong lever mo, yung kalso, kasi pwedeng maigsi lang yan eh. Pag maigsi, medyo mahirap pa rin. Pero habang tumatagal ka, dumadami yung organization mo. Okay, sa ilalim, dumadami sila. Lumalaki, ibig sabihin yung network mo. Gumagaan, okay, yung pag-push nung big dreams mo. Yung bato na yan, talagang mas mabilis mo siya na maitutulak. Magkakaroon na siya ng movement. Kung pangarap ang pag-uusapan, magkakaroon ng reality. Dahil sa tulong ng organization. Yun ang kayang ibigay ng tinatawag na leverage sa multi-level marketing. Yun yung maganda dito. MLM can give you leverage. Okay, by teaching you or giving you an opportunity to create an organization or network under you. Kaya ngayon, kung napupuna mo, bakit sila kumikita na? Bakit ako hindi pa? Tingnan mo kung sino may pinakamalaking organization, yun din yung kumikita. Because ayun yung sikreto sa multi-level marketing. Kailangan matutunan mong ma-leverage yung sarili mo sa efforts din ng maraming tao. Sabi nga nila, I rather get paid, okay, 1% from the efforts of 100 people than 100% from my own efforts. Sino nagsabi niyan? Si John Paul Getty. Sabi niya sa Tagalog, mas gugustuhin ko na 1% lang ang kita ko sa 100 tao kesa 100% sa sarili kong effort. A good example na 100% sa sarili mong effort is mga empleyado. Don't get me wrong, I have nothing against employment. Naging empleyado rin ako. Okay? Ang sinasabi ko lang is kailangan makita natin, ma-appreciate natin etong binibigay na pagkakataon ng multi-level marketing. Okay? Na pwede mong maparami. Yung boss mo, leverage sa'yo. Kasi bakit? Kita mo, kahit late siya, kahit after lunch siya pumasok, as long as ikaw alas 9 nandun. 'Di ba? So, nile-leverage niya yung sarili niya sa mga empleyado niya. So dito, sabihin mo na 100 yung organization mo. Pero bawat isa, isang oras lang ang binibigay, automatic 100 hours yun. Imagine kung ikaw lang, you only have 24 hours. Ano ka, special child? May 100 hours ka. But kung ikaw ay involved sa isang MLM or network marketing company, pwede ngang maging 1,000 hours. 'Di ba? Yung meron ka sa isang araw. Kasi dumedepende sa dami, okay, ng organization mo. Now, bakit si Henry C. ang pinakamayaman ngayon sa Pilipinas? Ano bang mall ang pinakamarami sa Pilipinas? Is it Robinson or SM? Can you type? Ano pinakamarami? 'Di ba? SM. Bakit mas mayaman si SM, si BDO? Sino sa tingin mo ang mas mayaman? BDO or Robinsons Bank? Now, bakit mas mayaman si BDO? Kasi siya ang may pinakamaraming bangko. So kung titingnan mo, lahat ng mga tao na mayaman, sila kasi yung merong marami. Okay, maraming network, maraming branches, okay? Since na hindi ka naman kasing yaman ni Henry C, hindi ka rin niya apo, so walang chance, di ba? Correct? Kaya sa MCOR, imagine sa halagang 5,000 pesos, pwede ka magkaroon ng chance na magkaroon ng leverage, maging Henry C ka, magkaroon ka rin ng leverage sa buhay mo. 'Di ba? BDO maraming branch kasi. Exactly. So, ano yung key? Marami. 'Di ba? Marami. That's the key. You want to be leverage, kailangan magparami ka. Para yung pinakita ko sa yung bato kanina na pangarap mo, naumpisa mabigat, mag-isa ka, natural. Tapos pag nagkaroon ka na ng dalawa, pwedeng wala pa ring movement kasi 3 pa rin kayo. 5, pwedeng parang akala mo may movement, 'di ba? Subukan mong mag-10 na. 'Di ba? Ayan, parang lumalakas ang loob mo eh. Kaya to, 10 na kami. 'Di ba? Nag-20, nag-50. Paano kung 1,000 na kayo? Ano sa tingin nyo? Kayang-kaya nyo na kaya ma-move yung rock? Kaya or kayang-kaya? Type mo nga kung kayang-kaya mo.
Kayang-kaya. Exactly. 'Di ba? So, that's the good thing. That's the good thing of being involved in an MLM. Okay? I'm very ano dito I'm very fair. Gine-generalize ko siya. I'm not just talking about MCOR. Okay? I'm talking about the industry called multi-level marketing or network marketing. Okay? Kasi bakit? Yung marami pong legal na MLM. Don't get me wrong. Okay? Marami ring magaganda, maraming malalaki, well, hindi ganun kadami ang kasing tagal natin, pero merong mas matagal na sa atin, which is nakakatuwa kasi ano yan it is an indication na talagang nagtatrive talaga yung ganitong klase ng negosyo. Okay? Kayang-kaya. Exactly. Okay. Number 3. Are we learning? Ha? Can you type 100 if you are learning? Yan. Thank you. Thank you. Tingnan ko nga muna yung mga itsura nyo kung ano. Ang ganda ni Coach Mai, oh. 'Di ba? Para naka-spotlight tas naka-sleevelessness. Oo. Yan. All right. Okay, good. Now, eto, number 3. Ito maganda to. Natutuwa ako dito. Okay. In MLM, okay, matututunan mo dito yung difference ng big money versus small money. Okay, anong ibig kong sabihin nito? Nung maliit pa tayo, sino dito yung dating maliit pa? Meron ba? Ito malupit, may sasagot. May nagta-type talaga. Yung iba napaisip pa, dati mo akong maliit. Diba? Tignan mo noong araw, nung maliit pa tayo, pag binigyan ka ng 20 pesos, tuwan-tuwa ka na. Tama ba? Sino dito yung noong araw, pag binigyan ng 20, 10 piso, 5 piso, tuwan-tuwa na? 'Di ba? Automatic pag binigyan ka kahit nga piso happy tayo, 'di ba? Tapos ano gagawin mo? Tatakbo ka sa tindahan, bibili ka ng mga laruan, 'di ba? Ano pa ba? Candy, bubble gum, yung mga laruan ng mga maliliit, text, correct? Pero nung lumalaki na tayo, lalo na 'to yung mga kalalakihan, 'di ba? Marami ba tayong lalaki dito? Can you type 7 kung lalaki ka? Sino dito yung kasama natin na lalaki? Please type 7. Si Fairy Melchor natawa eh. Hi sir, good to see you again. Yan, madami bang mga lalaki? Ay, sa wakas, ang dami kong lalaki ngayong gabi na to. Oh. Yan, mga lalaki, type 7. Okay. 'Di ba? Binigyan ko nung araw ng piso, 5 piso. Tuwan-tuwa ka nung bata ka pa. Sir Fairy Melchor. Sir, ngayon, bigyan ka ng nanay mo ng 20 pesos, tapos sabi mo ipang-date mo. Matutuwa ka ba ngayon? Sir Melchor, matutuwa ka? Ha? Hindi eh. Siyempre hindi. Kasi bakit? Ang sagot mo sa nanay mo? Bawa, binata ka pa, sir, di ba? Ano isasagot mo? Nay, ano ba naman to? Ano bang mararating ng 20 ko? Tama ba? 'Di ba? Nakikita mo na yung yung difference, 'di ba? Okay, now eto may papakita ako sa inyo. Okay. Sino dito o may kakilala na kumikita bilang empleyado ng 10,000 a month? Kumikita. Can you type 0? Tingnan ko nga kung nagre-react kayo. Yan, 0. Kumikita, I think dapat lahat, 'di ba? Kasi bakit? Ang minimum wage mas malaki pa diyan eh. 'Di ba? So may mga empleyado na kumikita ng 10,000 pesos. Bakit ko to nagtatanong? May math, gagawa tayo ng math. Yung 10,000 pesos, i-multiply mo 12 months or 1 year, and then you multiply it in 30 years. That is equivalent to 3.6 million. Okay. Another question. Yan, 10,000 sa labas ng MCOR. Meaning mga empleyado na kakilala mo, or kung ikaw empleyado ka, I'm sure may ganyan ka din. Kumikita ka ng at least 10,000. Now, another question. Sino dito ang sa tingin niya may kumikita ng ganito na 100,000 sa MCOR? May nakilala ka na ba na kumikita ng 100,000 sa MCOR? Can you type 2?
Type 2. Yan. At, tama ba ako? Marami dito kumikita ng at least 100,000. Diba? O, ba't ko natanong? O, eto, gagawin din natin siya ng computation. You multiply it by 12 or 1 year, and then you multiply it by 3 years. Tanong, pareho ba? 3.6 million? Pareho? Sir Melchor, Ferry Melchor, pareho, no? 3.6 million. But what's the difference? Okay? What's the difference? The difference is 27 years. 27 years. 'Di ba? Compared mo dito sa 30 years, ito 3 years. So ano yung pino-point out ko dito? Sa MLM, lalo na sa MCore, 'di ba? It will only take you 3 years kung gusto mo niyan yung more than 3M na 'yan. 'Di ba? Ano yung natipid namin? O natipid ng mga MCoreans, yung mga dealer, the 27 years. Anong gagawin? Anong pwedeng magawa sa 27 years? Napakadami po. Number 1, pwede kang mamasyal. 'Di ba? Pwede kang mamasyal nang hindi mo kailangang hintayin ang piso fare. Tama ba? 'Di ba? You may travel, you may pwede kang mag-bakasyon. Gusto mo taon-taon 3 months ang bakasyon mo. 'Di ba? So sino dito ang gusto na makatipid siya ng 27 years? Can you type 27? Type 27. Kung gusto mong makatipid ng 27 years. So ano ang binibigay ng MCore or ng MLM? Okay? Well, ng MLM, lalo na ng MCore, sa mga taong ginagawa itong negosyo na to. Time. Okay? Time ang binibigay. Time na hindi mo kailangang, yun ang difference ng mga empleyado compared sa nagnenegosyo sa MCore. Kasi pag empleyado ka at hinintay mo muna yung iyong retirement, unang-una sa lahat, yung retirement pay mo, hindi mo na rin ma-enjoy. Kasi bakit? The moment na nag-retire ka, have you noticed, lahat na nagre-retire, doon nag-uumpisa ma-stroke, maratay. 'Di ba? So yung kakarampot na nakuha niya as a retirement pay, nagagamit din niya sa health niya. Tama? Pero buong buhay mo, ginugol mo doon. So if you are telling me or the person who invited you in this business, kaya hindi mo siya maseryoso, kahit na nag-member ka na, dahil wala kang time, did you know na ang MCore yan ang binibigay? All the more na dapat kailanganin mo to. Kasi hanggang kailan mo gugustuhin na palagi ka walang oras para sa sarili mo at para sa mahal mo sa buhay at para sa mga bagay na gusto mo talaga, yung gustong-gusto mo talagang magawa. Because I know a lot of people gustong-gusto magbakasyon, but they have no choice. Diba? Well, their only choice is not to have a vacation. Because they're telling me, kasi wala silang time dahil ginugugol lahat sa trabaho. So, yun ang binibigay ng MLM, lalong-lalo na ng MCore. Binibigyan ka ng oras, ng panahon, tinitipid niya para i-enjoy mo ang buhay mo. Okay? So, dito, kaya wala siyang pinipiling edad. Kaya mapupunan ninyo sa MLM industry, ang daming kabataan din ngayon, milyonaryo na. Bakit? Kasi na-shorten nila eh. Okay? Yung instead na 30 years, naging 3 years, posible. Paano pa kung hindi lang 100,000 ang income mo? What if more than that? Which is kayang-kayang ibigayan ng MCore. Tama ba? Kayang-kaya mong trabahuhin at ibibigay sa'yo ng compensation plan. Correct? Do you agree? Who wants time freedom? Can you type, ano bang magandang number? 20. Sige, 20 na lang. Type 20. Ang daming pwedeng magawa, no? Pag meron kang time freedom, hindi ka nakatali. Diba? Sarap po. Parehong 3.6 million. Pero yung isa, it took 30 years. Diba? Bago niya maipon yun. Eto 3 years, pwede na. Diba? Yan ang maganda sa MLM. Okay, pang-apat. Malapit na tayo matapos kasi 5 lang naman ito. Okay, pang-apat.
MLM is a copy business. I have a question. Ano mas madali? Mag-isip o mangopya? Sige, paki-type po. Ma- No-brainer. 'Di ba? Mas madali mangopya kaysa mag-isip. Now, anong point ko? Kaya dito sa MCOR, napaka-importante na uma-attend ka ng mga trainings. Okay? Kasi bakit? Kasi ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-umpisa ng magaling. Ang kailangan mo lang, magaling kang mangopya. Pati jokes, gayahin mo. 'Di ba? Pwede, basta make sure lang nakakatawa ka rin, ha? Parang ako, magaling mangopya. Yan, si Perry Jonah. Exactly. 'Di ba? So, ang pinaka dapat mong ginagawa is lagi kang pumunta sa office natin o kaya sa mga branches every time merong activities or merong event. Bakit? Kasi doon nagpupunta yung mga tao na kumikita sa MCOR. So sila rin yung pwede mong gayahin. Pwede mo silang interviewin, ano yung ginagawa nila, paano nila ginagawa. Kaso ang problema sa iyo, oo, ikaw may problema. Okay? Number 1, umulan lang, ayaw mo nang lumabas. 'Di ba? Pag mainit naman, sasabi mo, mainit din. Okay. Sa room, galit ako pag nangungopia po student ko. Pero sa MCOR, ang galing ko mga... Exactly, Teacher Glenda. Dito, mas magaling ka mangopia, yayaman ka. Ganun lang kasimple. So again, ulitin ko, anong gagawin mo? Every activities, every event, online man yan, mapa offline, lalo na ang online, be there. Yung iba kasi anong ginagawa? Kasi nag-decline na yung guest ko so hindi na ako tuloy. Mali! All the more, pag wala kang guest, magpunta ka sa office. Bakit? Kasi pag may guest ka nga, masyado kang ugaga sa guest mo nakatuto ka sa guest mo, di ba? So ngayon, kapag wala kang guest at nagpunta ka doon, may time ka na kumausap ng mga ibang mga members natin, mga dealers, mga leaders, para alamin kung paano nila ginagawa. You have a lot of time to observe. Pag meron silang pinapresentan, pwede ka mag-sit-in. Di ba? Huwag ka lang manggugulo, sa tabi ka lang niya. Di ba? Makikinig ka lang, makikinig. Kasi bakit? Gusto mo siyang kopyahin Okay? So, anong ano ko? Kaya may guest ka, kaya wala. Lalo na kung wala, dapat magpunta ka ng office. Umattend ka ng event. Yung downline o yung prospect mo, hindi nagpunta or sinabi may nangyari, then all of a sudden, wala ka ng guest, all the more na pumunta ka. Opportunity. Opo, para may maituro ka din sa exactly. Opportunity for you to learn more on that day. Huwag mong papalagpasin. Kasi pag pinalagpas mo yun, okay, ang tendency pa niyan, pwede kang ma-demotivate. Kasi bakit? Siyempre, maiisip mo na ko yung guest ko hindi umattend. Tapos nandun ka sa bahay mo. Nakaayos ka na. May nakakita sa'yo, kala ko ba alis ka? Kasi yung ini-invite ko hindi na daw tuloy Ano sasabihin nung tao ng kasama mo sa bahay? Kita mo? Hindi naman kasi maganda yung negosyo mo Naano ka pa ngayon, nare-reject ka pa ngayon. 'Di ba? So pwede kang makaramdam ng ng negativity. Compared with punta ka ng office, makikita mo doon na hindi ka pala nag-iisa. Pagdating doon, may mga tao din na wala rin silang guest. Kasi bakit? Hindi natuloy Kasi normal 'yun. O di mag-appear na lang kayo, 'di ba? Sabi mo lang, di it's a tie. 'Di ba? Quits tayo. Hindi ka nag-iisa. Plus, alam naman natin, ibang energy pag nasa center, pag nasa office tayo. 'Di ba? Masaya 'Di ba? Tama. Welcome to the club. Sabi nga ni Coach Alexi, 'di ba? Okay, so copy business. Ang sarap dito. Rain or shine, basta networker ako. Exactly. Sabi niya, yes, super saya. 'Di ba? So dito, dapat nga, pag Zoom, all the more na mas marami tayo. Dapat hindi na tayo ngayon bumababa ng 200. Ilan na ba tayo ngayon, Coach? Hindi ko kasi ito. Uy, 100. Nasa 169 na. Oo, pero dapat ito 200 plus. 'Di ba? Okay. Next. Yan. Okay. Why MLM? Because network marketing or multi-level marketing is the wave of the future.
When you say wave of the future, ano kaya ibig sabihin ng wave of the future? Sige daw, ano sa tingin mo? Ano ba ibig sabihin ng wave of the future? Sige, type mo lang. Wave of the future. Ano ibig sabihin? Anong pananaw mo dyan? Pag sinabing wave of the future, pag business trend, kaway sa nagbabago ng bukas. Okay. Pag sinabing wave of the future, ito yung trend. Ito yung uso. Ito yung papupuntahan. Yan. Okay? Ito yung pupuntahan. Not necessarily key to success, pero pag sinabing wave of the future, dun patungo. Yan. Okay? Dun patungo. Now, bakit ko nasabi yan? Sino dito yung dating ayaw na ayaw ng MLM, pero ngayon member ng MCOR? Oh, si Risa, me. Meron ba? Ako, si Ana Javier. Oo, kasi coming from a bank, 'di ba? Oh, si Fredeline nag-raise ng hand. Me. See? 'Di ba? Ah, nakakagulat eh. Kahit anong ano mo, kahit anong tago mo. 'Di ba? Mai-invite at mai-invite ka talaga. Okay? Ay, sorry. Oh, eto. Ano to? Ito tanggalin ko i-stop ko lang. Stop share. Pero diyan ako nag-stop sa wave of the future. Yan. Now, pag sinabing wave of the future, yun nga, yung pupuntahan, yung direksyon. Now, let me talk about let me share about yung communication. Noong araw, noong unang-unang panahon, anong way ng pag-communicate natin sa sa isa't isa? Sulat nyo nga po. Sulat. Ayun. Ayun, tama. Okay? Actually, bago sulat, tama si Coach Mai, usok. 'Di ba? Bundok to bundok. Pag may 'di ba? Pag doon sa alam, pag may nagpausok doon, may signal na binibigay. 'Yun ang way of communication noong araw, 'di ba? And then na-develop yung tao, natutong magsulat. Nung natutong magsulat, doon ngayon na nauso naman yung ang English noon is snail mail. Snail mail muna, 'di ba? Kaso nagkaroon ng problema sa sa snail mail kasi na-notice natin ang tagal. So halimbawa nasa probinsya ka, may kasambahay ka, nasusunog yung bahay mo. Dear ate, nasusunog po yung bahay natin ngayon. Anong gagawin ko? Love in die. Hindi pwede. Kaya nauso yung telegrama. 'Di ba? Yung telegrama. Ang problema naman sa yung telegram naman, ang igsi. Tama ba? Ang igsi nung nung telegram, tapos ang mahal. Tama ka, barok. Tinatanggal mo yung ng, at, sa. Tama ba? Kasi ang bayad doon ay per word. Tama. Per word. Kaya nauso after nauso naman ang telepono. Yung dinadial. Okay, sino naabutan yung dinadial? Alam mo ngayon, ipakita mo sa mga bata yun, kakainin sila. Kumakain ng tanga yun eh. Kapag hindi nila naabutan yun. Nakapanood ako nun sa TikTok. Hindi nila alam kung paano gamitin yung dial. Di ba? Okay. Now, pero nakita din sila. Kasi di ba pag sinabing communication, you want to send a message. Pero nakita rin nila na na may problema din sa telepono. Kasi bakit? Kapag nababa mo na, pag umalis ka na dun sa telepono, napuputol ulit yung communication. 'Di ba? Hindi mo na alam ulit kung ano nangyari pag alis mo dun. Okay? Kaya nauso naman yung after ng telepono, nauso sige daw. Kayo daw, anong nauso? Pagkatapos ng ganun-ganon. Ang galing, pager or beeper. 'Di ba? Dati pag meron kang kulay itim dito, yabang mo, 'di ba? Tapos may tunog tit 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 tit, nilalakasan mo pa. Kasi dati parang big time ka pag nakaganong ka eh. 'Di ba? Kaso may problema rin na nakita sa pager at sa beeper. Kasi bakit? Halimbawa naka-receive ka ng ng call home ASAP. Nasa SLEX ka, nasa NLEX ka. Hindi mo rin magawa.
'Di ba? So, na ano na naman, na-evolve na naman. Anong pagkatapos ng pager? Tsaka beeper. Hindi walkie-talkie. Pang dalawa. Hindi yun. Ayan, cellphone na. Cellphone na. Okay? So, dahil, ano sa cellphone? Ang unang feature ng cellphone is text. Tama? Naabutan nyo yun, yung text dati, yung, ano, yung SMS, yung moving. Pag sinendan ka, naglalakad yung text, di ba? So, pag hindi mo naintindihan, uulitin mo. Hintayin mo munang matapos, ulitin mo. Kasi gumagalaw yung text eh. 'Di ba? So ano nangyari ulit? Sabi niya ay hindi pala pwede nung gumagalaw. So ang ginawa nila, pwede nang mag-send ng nakahinto. Pero ginawa nila, nagkaroon ulit ng improvement. Anong improvement ang ginawa? Dati-rate, ano lang, short lang yung messages na pwede mong isend. 'Di ba? Anong naging evolution ng word? Paano siya nag-evolve? Ang nangyari na noon is pwede na ngayon na kahit ilang page. Tapos sumunod, dati-rate call lang. Ngayon pwede mo na ring yung kausap mo, pwede mo na ring makita. 'Di ba? Tapos dati isa lang ang game, yung ano yung game yung meron ka dati sa cellphone mo. Sige daw. Snake. Pahabaan ng snake. 'Di ba? Totoo naman eh. Oh, Tetris, 'yan ang mga ano dati, 'di ba? Oh. Ayan na, nagkakaalaman na ng mga edad, 'di ba? Oh, so nag-evolve siya. So, nagkaroon na ng ng games, 'di ba? At hindi lang basta-basta, colored na ngayon yung games. Dati-rate, kausap mo lang siya. Ngayon, yung kausap mo nakikita mo na. Tama? Dati-rate may limit at limit lang yung letters na isi-send mo. Ngayon wala nang limit. Okay? Huwag na tayong magtaka kung balang araw mangyayari yung hello Mare, o sige kita tayo. Okay, papunta na ako diyan. Tapos ilalagay mo yung cellphone mo sa sahig. Tapos sasakay ka na sa cellphone mo. 'Di ba? Ganyan nag-e-evolve. Kasi para saan? Kasi ang buhay natin ngayon, pagaan ng pagaan, pabilis ng pabilis. Okay, ngayon kung pag-uusapan naman ng negosyo, ang pag-evolve naman ng negosyo, saan nag-umpisa? Ano dati ang palitan ng negosyo? Anong tawag? O sige. Barter, exactly. Palitan, walang perang involved, no? Product to product lang, palitan. Hanggang sa nag-evolve. Nung nag-evolve siya, naging sari-sari store. Do you agree? Do you agree? From barter, naging sari-sari store. Ang halatang matanda viewers. Oo nga eh, kasi syempre, andito si BP Mike. Diba? Okay? Asa si BP Mike. Okay, after ng barter, naging sari-sari store. Napunan nyo, yung sari-sari store noong araw, nag-uumpisa sa malaki yung malaki yung butas, di ba? Tapos eventually, habang nagtatagal, yung butas, paliit ng paliit. Na-notice nyo yun? Hanggang sa ganun na lang, yung butas. Tama? Now, bakit ganun? Kasi nung araw, parang proud na proud sila dun sa sari-sari store. Hanggang eventually, they found out na ang sari-sari store ay talagang ikukulong ka ng negosyo na yun. Wala kang freedom. Kasi kailangan, nakakainis nga yun eh. Kasi kahit alas 12 ng tanghali, kahit kakakain mo pa lang at inaantok ka at may kumatok, di ba? Pabili po, kahit patulog ka na dun sa bonbon bed mo. Alam niyo yung bonbon bed, di ba? Nung araw may bonbon bed, di ba? Wala kang choice, babangon ka, pero ang bibilin lang niya isang candy. Di ba? Nakulong sila. Kaya ngayon, ang nangyari, sabi ng iba, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung medyo namamasyal ako. Yung umaalis siya, ayun yung nakukulong lang doon sa tindahan niya. Kaya nauso yung tinatawag na direct selling. Kasi kaya direct selling, ikaw mismo, pinupuntahan mo yung tao, binibenta mo yung produkto, dinadirect mo siya. Okay, opo, tapos isang stick na sigarilyo lang. Tama, nauso ngayon yung direct selling. Kaso, yung may mga pera, ayaw ng direct selling. Ayoko ng ganyan, magbabahay-bahay. May pera naman ako eh. So, nag-evolve na naman. Kaya naman, lumabas naman yung tinatawag na franchising.
Okay? Kaso, ang challenge sa franchising, ang may pera lang, ang may afford. Kasi dati, ang pwede mo lang mga mafa-franchise, yung mga malalaking kumpanya. Di ba? Dati ang Jollibee, nag-start yan 300,000. O ngayon, kumusta naman? Di ba? Kung magkano na, napakamahal na. Okay? So, kaya nag-evolve ulit. After ng franchising ng mga mahal, doon na ngayon pumasok ang multi-level marketing. Okay? Na sa maliit na puhunan, kaya mong kitain yung mga kinikita ng mga kumpanya na mga nag-franchise na mga malalaki na multi-millions ang nilabas. Dito sa MLM, hindi mo kailangang maglabas ng ganun kalaking pera. In fact, sa MCore, sa halagang 5,000 pesos, pwede kang kumita ng magkano? Pakitype nga dyan kung ano tawag nito, Hyper Mini ang package mo sa isang account, magkano ang pwede mong maximum total in a month na pwede mong kitain? Tama, 100 sa pairing lang to Tama. Sa isang 5,000 pesos na puhunan, kapag ito ay naaral mo at nagawa mo ng tama, sa 5,000 mo, ang potential income niyan every month is 112,000. Isang account pa lang yun. Paano kung may 7 kang account? 'Di ba? So, ibig sabihin, sa 7 mong account, kalahating milyon mahigit ang potential income na pwede mong makuha or pwede kang magkaroon. 'Di ba? So, ganyan kaganda ang multi-level marketing. Lalong-lalo na si MCore. Now, bakit naman MCore? Ngayon yung sinasabi natin. Kasi sa MCore, number 1, ano yung ano natin? Ano yung unang-unang slide natin? Para review ka. Yun. Okay? Kasi sa MCore, ikaw ang boss. Tama? Ikaw ang boss, ikaw ang mag-dictate kung magkano ang gusto mong kitain. Correct? Number 2, binibigyan ka ng opportunity na kahit hindi ka si Henry C., hindi ka apo ni Henry C., may chance ka na magkaroon ng mapakinabangan yung tinatawag na leverage. Sa pamamagitan ng pagpaparami or pagpapalaki ng organization mo, yung pangarap mo na malaki, pwede mo na ngayon may chance ka na matupad mo sa tulong, okay, ng paggamit ng tinatawag na leverage. At pangatlo, okay, is mas nakikita mo yung, mas naiintindihan mo na ngayon ang difference ng big money versus small money. And now you know that MCore, okay, ang binibigay at ino-offer sa'yo nito ay hindi lang yung pangarap mo, kundi pinapaigsi niya yung pwede mong, pinapabilis niya na ma-achieve mo or magawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa ngayon dahil nakatali ka sa trabaho mo or kung ano man yung pinagkakaabalahan mo na nakatali ka. Okay? Time ang pwedeng maibigay sa'yo ng negosyo na to, ng MCore. Number 4, sa MCore, hindi mo kailangan ng magaling ka kaagad pag nag-umpisa ka. Copy-copy lang. Pag magaling kang mangopya, alam mo na yun. Okay? Yayaman ka dito sa MCore. Pero hindi ko makita yung Zoom ko. Nasaan na sila? Naglipat ako. Ayun, okay. At pang-5, kung ikaw easy ka ngayon, you're still a consumer, I do recommend na you take MCore seriously because from 1.5 you can easily upgrade, pwede kang mag-upgrade. Para yung lahat na sinabi ko is magkaroon ka rin ng pagkakataon na pakinabangan mo si MCore. Kasi bakit? Whether you do this or not, wala ganun talaga. MCore, not just MLM. MCore is the wave of the future. Okay? MCore will dominate. So, hindi mo to gawin, dadaan ito sa'yo. Okay? At ayoko na dadating ang time na, alam mo, member ako niyan noong araw Tapos yung kausap mo, kumikita na, nagmi-million na, tapos saka mo sasabihin member ka noong araw. 'Di ba? Ngayon member ka, seryosohin mo na. Nandito ka na rin lang Alam mo ba, maraming tao na nangangarap na makapasok sa atin,
wala pa nga lang 5,000 pesos. Samantalang ikaw, nandito ka na, dealer ka na. Ang gagawin mo na lang, siseryosohin mo siya, aaralin mo siya, ipe-prepare mo yung mental stamina mo. Okay? Ipe-prepare mo yung sarili mo. Kasi bakit? We're talking about ano dito, freedom, yung kalayaan mo in terms of finances, kalayaan mo. It sounds corny, di ba? Kasi hindi ito yung normal na pinag-uusapan sa bahay, yung financial freedom, time freedom, di ba? Subukan mo ngayon, pagtapos natin ito, kung may kasama ka dyan sa bahay, kausapin mo, sabi mo sa kanya, anong plano mo 10 years from now? Alam mo, sagot niyan, kain mo, loko ka na ba? Di ba? Pero dito sa MCOR, normal sa atin yun eh. Di ba? Sa atin, ang usapan natin, anong plano mo sa buhay 10 years from now? Gusto mo pa rin ba nagtatrabaho ka? Or gusto mo na namamasyal ka na? Di ba? Sino dito ang gusto niya na 3 years from now, namamasyal na lang siya? Kasi at least 1 million a month ang income niya. Namamasyal siya, nakasama yung pamilya niya, yung mahal niya sa buhay, 'di ba? Nagbabakasyon, hindi na mo problema sa pera. Kasi bakit? Kasi alam niya, meron siyang napakinabangan niya yung law of leverage. Kahit nasa Hong Kong siya, kahit nasa Japan siya, hindi para mag-work, kung hindi para magbakasyon, 'di ba? Alam niya, napapakinabangan niya yung law of leverage. 'Di ba? Kasi imagine kung ikaw ngayon natutulog, 'di ba? Kuwari leverage ka na, umidlip ka. Eh hindi naman porket umidlip ka lahat ng organization mo iidlip eh. May ganun ba? Sabay-sabay kayong iidlip? Wala eh, 'di ba? Ikaw umiidlip, yung iba hataw. Correct? Ginagawa nila yung negosyo. But speaking of hataw, in M4, wag ka lang hataw ng hataw ng hataw, may tamang hataw. Okay, kasi pag hataw ka lang at hindi mo alam yung tamang hataw, mapapagod ka kaagad. Kaya importante yung umaattend ng trainings para yung hataw mo hindi nakakapagod. Tama yung hataw mo. Okay, kasi may tamang hataw, may maling hataw. So, may natutunan ba tayo ngayong araw na to? I really hope, sabi ko maigsi lang pero tumagal pa rin ako, no? Nakakainis. Pasensya na kung tumagal tayo. Pero wala naman kayong choice, 'di ba? Pero maganda, walang umaalis, 'di ba? Be proud of yourself. Attending here, okay? Wala kang utang na loob sa apply mo kahit in-invite ka niyan. Wala kang utang na loob sa akin kahit pa nandiyan ka. Ang may utang na loob ka sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay kasi kaya mo 'to tinatyaga, kaya mo 'to inaaral ngayon kasi may gusto kang mangyari sa buhay mo. And that is the most important thing right now. This time, every time na uma-attend ka sa lahat ng trainings natin, isa lang ang sinasabi mo sa sarili mo. This time, every time ma-attend ako, I'm choosing myself. Because all the trainings, para sa'yo, hindi para sa amin ito. Lalong hindi para sa akin. Kasi alam ko na to, kaya nga ako yung nagtuturo, di ba? Okay, so every week, iba-iba yung topic natin. Ngayon, why MLM? Next Monday, iba ulit. Okay? Ngayon, kung halimbawa may request ka, pwede rin naman, daanin mo doon sa upline mo, sabihin mo sa kanya, pwede bang ito naman yung i-topic? Pwede yun. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat by choosing yourself today. Okay? By attending dito sa ating mentoring Monday session. Looking forward na ma-hit natin yung 200 and more sa next session natin. So, meron bang kumukuha ng ating ano to? Ating screenshot? Kung wala, kuha ka na lang. I'm sure meron na. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kang magsasawa na piliin ang sarili mo. Kada ini-invite mo ang sarili mo sa lahat ng sessions natin. Every day, okay, every day umattend ka ng mga sessions natin. Bakit? Kasi wala nang iba pa. Yun ang tool mo para mapabilis mo na kumita ka, para dumami ka kaagad. The key here is for you to leverage. Can you please type bago tayo maghiwa-hiwalay? You are all welcome. Thank you din. Can you please type leverage? Yan. Sabi nung iba, ay, yung pala meaning nun.
Sana naintindihan natin mabuti. Kasi ano to magic word yan sa MLM. Lalo na sa M4. Okay? Gusto mong may katuwang para mabilis matupad yung mga pangarap mo, yung big rock, big dreams, magpaparami tayo ng network. Tutulungan mo ang sarili mo. Okay? Na matuto ka agad by attending all the sessions every single time. And with that, maraming salamat, M-Corians. Humayo tayo at magpakayaman. God bless everyone.